Good morning everyone. Tara magbasa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 12 October 2023. Nandito tayo sa aklat ng 2 Samuel chapter 21. Pinatay ang mga apo ni Saul. 2 Samuel chapter 21 verse 1. Sa panahon ng paghahari ni David, tatlong sunod-sunod na taon na nagkaroon ng tagutom, kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang kanyang tugon. Maraming buhay ang inutang ni Saul at ng kanyang sambahayan sapagkat ipinapatay niya ang mga Gibonita. Verse 2, ang mga Gibonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel. Sila ang mga natira sa lahi ng mga Amoreo na pinangako ang hindi lilipulin ng mga Israelita. Ngunit sila'y sinikap lipulin ni Saul dahil sa pagmamalasakit niya para sa mga taga-Israel at Juda. Verse 3, ipinatawag ni David ang mga Gibonita at tinanong, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan at nang sa gayon ay mapawi ang inyong galit at paspasan ang sambahayan ni Yahweh, ang sambayanan ni Yahweh. Verse 4, sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pilak. Ngunit ayaw rin namin pumatay ng sinuman sa Israel. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Tanong ni David. Verse 5, sumagot sila, hinangad po ng Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel. Verse 6, kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan. At bibitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh. Sige, bibigay ko sila sa inyo, sagot ni David. Verse 7, ngunit dahil sa sumpa ang ginawa ni na David at Jonathan, iniligtas niya si Mephibosheth, ang apo ni Saul, kay Jonathan. Verse 8, ang ibinigay ng hari ay sina Armoni at isang Mephibosheth din ang pangalan. So, dalawa pala pangalan ng Mephibosheth. Mga anak ni Saul kay Rispa na anak ni Aya at ang 5 anak ni Adriel kay Mirab. Si Mirab ay anak ni Saul at si Adriel na may anak ni Barzillai na taga Meholat. Verse 9, ibinigay ni David sa mga Gibonita ang 7 ito at sila ay sama-samang binigti sa bundok sa harapan ni Yahweh. Nangyari ito nang nagsisimulang anihin ang sibada. Verse 10, sa buong panahon ng anihan hanggang dumating ang tag-ulan si Rispa na anak ni Aya ay hindi na umalis sa kinaroroonan ng mga bangkay. Gumawa siya ng isang silungang sako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ang mga bangkay upang hindi makain ng mga ibon at may ilap na hayop. Verse 11, nang mabalitan ito ni David. Verse 12, ipinakuha niya ang bangkay ni Saul at ni Jonathan sa mga pinuno ng Jabez Gilead. Ninakaw ng mga itong bangkay ni na Saul at Jonathan sa Bethshan na ibinitin doon ng mga Filisteo nung araw na sila'y mapatay sa Gilboa. Verse 13, ipinakuha nga niya ang mga bangkay ni na Saul at Jonathan at isinama sa mga bangkay ng 7 binigti sa bundok. Verse 14, pagkatapos dinala nila ito sa libingan ng kanyang amang si Kish sa lupain ng Benjamin sa Zela. Ang lahat ng iniutos ng hari ay natupad at mula noon dininig ni Yahweh ang kanilang dalagan para sa bansa. Nalupig ang mga higante. Verse 15, dumating ang araw na nagdigmaan muli ang mga Filisteo at mga Israelita. Sumama si David sa kanyang mga kahawal sa pakikipaglaban. Sa isang labanan ay lubhang napagod si David. Verse 16, papatayin na sana siya ng higanting si Isbibenob na may dalang bagong espada at sibat na may 3 kalahating kilo ang bigat. Verse 17, ngunit tinulungan ni Abisai na anak ni Zeruiah si David at pinatay ang higanting Filisteo. Mula noon, pinasumpa nila si David na hindi na siya muling sasama sa labanan. Ikaw ang ilaw ng Israel, ayaw naming mawala ka sa amin, sabi ng mga kawal ni David. Verse 18, hindi nagtagal at muling naglaban ang mga Israelita at mga Filisteo. Nangyari naman ito sa Gob at doon napatay ni Sibekay na Hosatita ang higanting si Saph.
Verse 19, sa isa pang sagupaan sa Gob laban sa mga Filisteo, napatay naman ni Elhanan, anak ni Jair, na taga Bethlehem, si Goliath na Giteo. Goliath din ang pangalan nung napatay ni King David noon, di ba? Nung hindi pa siya king. Ang hawakan ng sibat nito ay sinlaki ng kahoy na pahalang sa habihan. Verse 20, sa isa namang labanan sa Gat, mayroong isang higante na 24 ang daliri, 3 bawat paa at kamay. Verse 21, hinamon nito ang mga Israelita, ngunit napatay naman ni Jonathan na pamangkin ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Verse 22, ang 4 na ito'y buhat sa lahi ng mga higante sa Gat at nasawi sa mga kamay ni David at ng kanyang mga tauhan. 2 Samuel chapter 22, ang awit ng pagtatagumpay ni David. 2 Samuel chapter 22 verse 1, inawit ni David ang awit na ito para kay Yahweh ng araw na iniligtas siya ni Yahweh mula sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Verse 2, si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalang. Ang Diyos ang bato. Guys, maganda tong prayers, itong awit ni David. Okay, ulitin ko ha. Verse 22, verse 2. Si Yahweh ang aking tagapagligtas, matibay na muog na aking sanggalang. Verse 3, ang Diyos ang bato na aking kanlungan, aking kalasag at tanging kaligtasan. Siya ang aking pananggalang, sa mga marahas ay siya kong tanggulan. Verse 4, kay Yahweh ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y kanyang inililigtas. Purihin si Yahweh. Verse 5, pinapalibutan ako ng alon ng kamatayan, tinutugis ako nitong agos ng kapahamakan. Verse 6, daigdig ng mga patay ako'y pinupuluputan, patibong ng kamatayan ang aking dinaraanan. Verse 7, sa kagapitan ko ako ay tumawag, ang Diyos na si Yahweh ay aking hinanap. Sorry. Guys, pakisabayan niyo ako ng basa. 2 Samuel chapter 22 verse 7, sa kagipitan ko ako ay tumawag, ang Diyos na si Yahweh ay aking hinanap. Mula sa templo niya ay kanyang dininig ang aking pagsamo at ang aking hibik. Verse 8, nayanig ang lupa nang siya'y magalit at nauga pati santigan ng langit. Verse 9, nagbuga ng usok ang kanyang ilog at mula sa bibig lumabas ang apoy. Verse 10, hinawi ang langit, bumaba sa lupa, makapal na ulap at ang tuntungang pababa. Verse 11, sakay ng kirubin, mabilis lumipad sa bilis ng hangin, siya ay naglayag. Verse 12, nagtago sa likod ng dilim na ipong tubig ulap na maitim. Verse 13, at magmula roon gumuhit ang kidlat at sa harap niya biglang nagliwanag. Verse 14, nagpakulong si Yahweh mula sa langit, tinig ng katas-taas ang Diyos ay narinig. Verse 15, mga palaso niya ay pinagkawalan dahil sa kidlat, mga kaaway niya ay nagtakbuhan. Verse 16, sa sigaw ni Yahweh sa mga kaaway, sa apoy ng galit niyang nag-aalab, ang tubig sa dagat ay halos maparam, mga pundasyon ng mundo ay naglitawan. Verse 17, mula sa ilalim ng tubig sa dagat iniahon, ako'y kanyang iniligtas. Verse 18, iniligtas ako sa mga kaaway na di ko makayang mag-isang labanan. Verse 19, sa kagipitan ko ako'y sinalakay, subalit para sa akin si Yahweh ang lumaban. Verse 20, sapagkat sa akin siya'y nasiyahan, iniligtas niya ako sa kapahamakan. Verse 21, ganantipalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katwiran, pinagpapala niya ako dahil ako'y walang kasalanan. Verse 22, sapagkat ang tuntunin ni Yahweh ay aking sinunod, hindi ako lumihis sa landas ng aking Diyos. Verse 23, aking sinunod ang buong kautusan, isa mang utos niya hindi ko sinuway. Verse 24, nalalaman niyang ako'y walang sala sa gawang masamay, lumalayo tuwina. Verse 25, kaya't ginantipalaan ako ni Yahweh pagkat ako'y nasa katwiran, pinagpala niya ako dahil ako'y walang kasalanan.
Verse 26, sa mga taong tapat ikaw rin ay tapat, sa mga matuwid kang ganap. Verse 27, sa pusong malinis, bukas ka at tapat, ngunit sa mga baluktot, hatol mo'y marahas. Verse 28, mga nagpapakumbabay, iyong inililigtas, ngunit ang palaloy iyong ibinabagsak. Verse 29, ikaw po, O Yahweh, ang aking tanglaw, pinawi mong lubos ang aking kadiliman. Verse 30, sa tulong mo'y nalulupig ko ang mga kaaway, sa pamamagitan mo, Diyos, anumang pader ay nahakbang. Verse 31, mga paraan ng Diyos ay walang kapintasan, pangako ni Yahweh ay sadyang maaasahan, sa nagpapakupkup siya ay kalasag. Verse 32, maliban kay Yahweh, may Diyos pa bang iba? Iisang tanggulan, hindi ba't siya na? Verse 33, ang Diyos ang aking muog na kanlungan, ang nag-iingat sa aking daraanan. Verse 34, tulad ng sa usapa ako'y pinatatag, sa mga bundok iniingatan akong iligtas. Verse 35, sinanay niya ako sa pakikipagdigma, matigas na pana kaya kong mahila. Verse 36, ako'y iniligtas mo, Yahweh, ng iyong kalinga, at sa tulong mo ako'y naging dakila. Verse 37, binigyan mo ako ng pagtataguan, kaya di mahuli na mga kalaban. Verse 38, mga kaaway ko ay aking tinugis, hanggang sa malipol di ako nagbalik. Verse 39, nilipol ko sila at sa kasinaksak at sa paanan ko sila ay bumagsak. Verse 40, pinalakas mo ako para sa labanan, kaya't nagsisuko ang aking kalaban. Verse 41, mga kaaway ko iyong itinaboy, mga mamumuhi sa pawang nalipol. 2 Samuel chapter 22 verse 42, humanap sila ng saklolong, ngunit walang matagpuan, hindi nila pinansin ni Yahweh nang sila'y nanawagan. Verse 43, tinapakan ko sila hanggang sa madurog, pinulbos ko silang parang alikabok, sa mga lansangan putik ang inabot. Verse 44, sa mga naghimagsik ako'y iyong iniligtas, pamamahala sa mga bansa sa aking iniatas, at marami pang ibang sumukot na bihag. Verse 45, ang mga dayuhan sa aking yumuyukod, kapag narinig ang tinig ko, sila'y sumusunod. Verse 46, sa laki ng takot ay naglalabasan, sa kanilang kotang pinagtataguan. Verse 47, mabuhay si Yahweh, purihin ang aking batong tanggulan, dakilain ang aking Diyos, ang bato ng aking kaligtasan. Verse 48, nilulupig niya ang aking kalaban at pinapasuko sa aking paanan. Verse 49, iniligtas ako sa aking kaaway, ako'y inilayo sa sumasalakay, sa taong marahas ipinagsanggalang. Verse 50, sa lahat ng bansa ika'y aking pupurihin, ang karangalan mo'y aking aawitin, ang iyong pangalan aking sasambahin. Verse 51, pinagkaloobang magtagumpay lagi ang abang lingkod mong piniling hari, di mo kailanman pababayaan ang iyong pinili na si Haring David at ang kanyang mga susunod na lahi. Hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 23. Bye everyone, God bless.